Okay, so mga katropa, magandang gabi sa inyo lahat. At syempre ngayon po ay ika-isa na ng buwan ng Enero, taong 2026, no? Bagong taon na naman. At sana yung naging 2025 po ng ating mga kabayo, ating mga katropa, yung ating mga kabarangay, at yung ating mga kaganers, yung ating mga kuya, ating Bosom Friends of Eagles, ay naging maganda po. At sana ngayong 2026 ay maging maganda rin po sana ang pagpasok ng ating panibagong taon. Bueno mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-isa ng buwan ng Enero, taong 2026. At siyempre, ako po inyong lingkod, Rosel Lopez, at tayo po ay naka-remote live streaming. Siyempre, nandito tayo ngayon sa may, hindi naman bundok ng tralala, no? Ito po ay nasa lalawigan kasi tayo, kaya tayo po ay medyo yung ating equipment ay medyo nagloko po. Siguro, dala ng putukan, kaya po nagka-problema. Anyway, ako po inyong lingkod, Kuya Rosel Lopez, at your service. At siyempre po, welcome po sa programang Tropa, no? Thursday edition. Siyempre, dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po, ang ating technical side pa na yan, nakaantabay sa atin, si Mr. J. Ayan, magandang gabi. Kumusta ang New Year, Mr. J? Masaya ba? So, yung ating mga kababayan, ano, yung mga sumalubong sa bagong taon, parang palagay ko minimal, no? Hindi ko katulad ng mga nakakaraang taon. Siyempre po, para ipaalala ng ating mga nasa kinauukulan tulad po ng Bureau of Fire Protection, ng ating kapulisan. At syempre, maging ang One Gun Pilipinas din po ay nagpaalala sa mga gun owner, no? Na huwag paputukin yung kanilang mga firearms, no? Dahil syempre, delikado po yun. Yun po, pag pinaputok nyo sa taas na gano'n, may posibilidad po na pag bumagsak yung bala, may babagsakan po bahay o tao. Yan po yung mga nangyari na, ng mga nakakaraan. No? Kaya po, piniprevent po ng bawat ay nga sa ngayon ng gobyerno at lang maging mga gun club tulad ng One Gun Pilipinas. Mamaya po, itutuloy natin sa inyo yung pong ginawang pagbibigay paalala ng ating admin congressman ng One Gun Pilipinas tungkol po dyan sa inya na huwag magpaputok ng kanilang mga firearms. So sana ay wala pong mga insidenteng ganun. Dahil talaga pong lubhang napakadelikado po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga mga kababayan natin na walang muwang, magugulat na lang, biglang tamaan ng ligaw na bala. So, yun po yun. So, yun po mga kaibigan, at bago po yan, at bago rin po yung magsiwala yung taon, no, nagkaroon din po ng isang challenge, no, ang isang ating congressman sa Malabon City, na si Congressman Lenlen Oreta, doon po sa mga ginang, no, na namimili ng kanilang mga pang Noche Buena. Nagkaroon po ng challenge yan, mamaya tutanghin natin sa inyo. Ito po ay recorded na noon earlier yung pong ating mga itutungay sa inyo dahil siyempre kaya kailangan natin itutungay dahil siyempre nagkaroon po ng mga ganapin, mga kaganapan, mga ginagawa tayo kaya hindi natin agad na ipakita sa inyo. At bukod po dyan, nagbigay din po ng paalala ang ating kapulisan tulad po ng Valenzuela City Police Station sa pangunguna po ng kanilang Chief of Police, no, na nagbigay rin paalala at maging Bureau of Fire Protection na nagbigay ng paalala si Bureau of Fire Protection Director o Chief Jesus Fernandez. No, mamaya, tutangin po natin sa inyo yan. No? At ngayon mga kaibigan, ay tunay na sinabi ko sa inyo, sana tayo po mismo sa atin, pagandahin natin yung ating pagpasok ng 2026, no? Para po maging maganda ang ating buhay ng bawat Pilipino, ng bawat ating mga kababayan, na talaga namang nag-upgrade tayo, hindi yung 2025, na tayo, hanggang 2026, ganun pa rin. Kailangan i-upgrade natin, no? Gawa natin ang paraan. Okay, sabi ng mga kaibigan, itutuloy-tuloy na natin, unahin muna natin yung palengke challenge, no? Ni Congressman Lenlen Oreta, at isusunod natin yung mga reminder ng mga kinauukulan tulad ng Chief ng Valenzuela City Police, no? At ganun din ang hepe ng pambansang pamatay sunod, no? Ng Bureau of Fire Protection, si Colonel General Jesus Fernandez. At siyempre, yung pong pagbibigay din ng abiso ng earlier, no, ni Admin Congressman ng One Gun Pilipinas ay at sana yung iba natin mga kababayan na nakapanood nito noon sinunod po, no? At yun naman hindi para sa kanya, para sa kanila, kundi para po sa atin. So mga kaibigan, tungayan po natin. Hello Malabonians, dito tayo sa Acacia Market at meron tayong palengke challenge dito. Morning. Ay, Nay. Morning po. Morning. Morning po. Morning. Morning. Gusta? Gusta kayo lahat? Hi. Hello. Good morning. Morning. Morning po kayo. Gusto po kayo? Teka, may interview ko kayo. Ano po pangalan? Percy.
Mercenita. Mercenita. Ate Imelda. Ate Imelda. Ate Marisa, Ate Imelda, Ate Mercenita. Papaliwanag ko ulit yung mechanics sa ating palengke challenge. Bibigyan ko po kayo 1,000, mamamalengke kayo, ano mabibili sa 1,000. Kaso kailangan, sana for all food groups, kung anong kaya sa 1,000, all food groups, sasabihin nyo ano yung mga putahe na magagawa nyo, pang ilang tao, at gaano tatagal yung 1,000. Kaso may time element din. Unahan kayo dito. Kaso kung hindi lahat ng food groups, malamang baka hindi manalo. So kung mabilis ka at all food groups, ikaw ang panalo. Okay, bilang kayo tingin 1,000 ha. Okay, 1, 2, ate, 3. Okay, ready na kayo? Okay? Okay, good luck! Go! Go tayo. Go. Hello. Yeah. Hello, good morning. Morning po. Happy Days, itlog. Swerte talaga ng umaga ko. Una, dinadagdagan niya. Kalahati lang po. Ate Marisa. Okay. Ay, hello. Good morning. Morning. Isda, Ay, bigas, may isda. manok, Ano? ay baboy, itlog, at saka sala. Okay, anong putahe gagawin mo, Ate Marisa? Bali po, i-adobo ko po. Adobo, ano pang gagawin mo? Adobo lang, isda. Paano mo luluto yung isda? Ito po, ano po, isasabawa ko sa Ilan araw yan? mga 3 araw po. 3 araw. Okay, 3 araw. Kasi ilan pinapakain mo? 4? Anim. 6. Okay. Mercenita. Okay, ano po nabili nyo? Ang daming bigas ah. Opo. Ano po? Gulay. Baboy tsaka manok tsaka gulay po. Okay, anong gagawin mo? Sa gulay po gatang kalabasa. Sa baboy po sinigang na baboy. Tapos sa manok po pritong ano. Pritong So, ilan putahe yan? tatlo po. Tapos ilan araw? Ano po 4 days po. 4 days. 4 days. Tatagal ilan pinapakain mo sa bahay? 5 lang yan. Okay. Okay ka, matipid ka. Kailan natin sa pangkasama natin, ha? Kumusta? Okay. Good morning. Ate Imelda, ano po nabili nyo? Hindi po ako ng munggo. Munggo po ako ngayon. Okay. Tapos, baboy. Okay. Doon tayo nagpipilitan na. Opo. Bababat ko. Okay. Ano kasi nagbabaon ng tapos, meron din po ako pinapa. Ang dami mo nabili, ah. Bumili na rin po ako kasi wala ko sa Okay, tama. Ito, yan nabili mo ngayong araw na to, gano'ng katatagal yan? At hindi na rin po na kaya kasi naman po kanya tulad niya, magmumunggo ko. Congratulations, Ate Imelda. Ate Mercida, lahat kayo congratulations kasi yung nabili nyo, pwede nyo lang uwi. Kaso, mabilis at halos kumpleto si ate. Okay? Siya na una. Si Ate Marisa. Ate Marisa, congratulations. Thank you po, congratulations. At siya nagtatapos ang ating palengke challenge dito sa Barangay Acacia. Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat ng Valenzuelan. Ako po, si Police Colonel Joseph Gulipardo Talento, ang inyong Chief of Police ng Valenzuela City. Sa darating na Kapaskuhan, inaalalahanan ko po ang bawat isa na manatiling mapagmatyag, disiplinado at mapagmahal sa kapwa. Iwasan po natin ang anumang gawain na maaaring magdulot ng peligro sa ating sarili at sa iba. Ang inyong Valenzuela Police ay patuloy na magbabantay at maglilingkod upang masiguro ang ligtas, payapa at masayang Pasko para sa lahat. Magtulungan po tayo sa pagsunod sa batas, paggalang sa kapwa at sa pag-iingat araw-araw. Mula sa buong hanay ng Valenzuela City Police Station, maligayang Pasko at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Sa pagsalubong ng bagong taon, hangad namin sa Bureau of Fire Protection na maging ligtas at payapa ang bawat isa. Katuwang ang DILG, LGUs at ating mga kapulisan, nakabantay ang ating mga bumbero 24/7 sa ating mga komunidad. Maging mapagmatsyag sa mga pwedeng pagmulan ng sunog, mga lutuan, electrical appliances at mga pailaw. Hanggat maaari, umiwas na gumamit ng mga paputok. Maging aktibo tayong lahat sa pagpigil ng mapapinsalang sunog. Huwag mag-atubiling tumawag sa 911 sa anumang emergency. Salubungin natin ang taong 2026 na ligtas para sa bagong Pilipinas.
Okay, so yan mga kaibigan, napanood nyo, napakinggan nyo, no, yung mga mensahe ng ating, mga naging mensahe ng ating mga kinauukulan, no, ayan, ngayon, meron pang nagpapaputok ng konti, no, parang pahabol niya, no, sana naging sa inyo yung napakinggan natin, na sana, doon sa kanilang bigay na reminder, wala pong nangyari na ano pa man, no, sa atin lahat. So, bueno mga kaibigan, yan lang po muna at samantala magpapaalam po muna tayo at siguro bumabalik tayo. Tingnan natin makakapag-remote live streaming ulit tayo bukas po sa ating Friday edition ng programang Tropa. Muli, ako po yung naging kasama, naging katropa, kaganyos, kuya, ate, bunso, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag at sana at masaganang bagong taon. Maraming salamat po.